Magandang hapon po sa ating lahat mga chief. Nandito na naman ang inyong lingkod. Muli po tayo magbabahagi ng video dito sa ating channel. Nakumpirma natin na may bago ng Senate President na nailik talaga nila. At yun ay walang iba kundi itong si Sherwin Gatchalian. Nakita natin na ito pa lang si Joel Villanueva ay lumipat sa kabila at kaya naging 13 ang kanilang bilang. So ito, pakinggan natin itong video na kung saan ay nagsasalita rito si Risa Hontiveros. Finally, we have a new Senate President. Your leaders know. Very happy to be back to work. Kaya nagpapasalamat din ako kay Senator Joel Villanueva for joining us in putting the household of the Senate back in order. So naihalal na namin si Senate President Sherwin Gatchalian at si Senator Tito bilang SP Pro Tempore. Nakapanumpa na rin si Majority Leader Migs. And kita nyo naman sa unang kalahating araw pa lang ng special session, napaka-productive muli ng Senado. I'm so happy na na-approve na on second reading ang Magna Carta of Barangay Health Workers at umaasang mamayang hapon sa pag-resume namin ay gayon din maiusad namin yung anti-hospital detention bill at yung anti-online sexual abuse and exploitation of children amendments bill. So very happy to be back to work at maisaayos yung aming bahay. Sa mga nakalipas na araw ay meron tayong nai-upload na video na kung saan ay nagpahayag siya. Yung palang pagsalita niya na yun ay ito pala ang ibig niyang tukuyin siguro noon. Kaya hindi na tayo nagtaka rito kung bakit lumipat ito dahil yun nga, nagparamdam na siya bago nangyari itong pagpili na ito nila kay Sherwin o kay Win Gatchalian, ang bagong Senate President. At yun nga, panoorin natin yung ibalik natin yung video na kung saan ay nagsasalita si Joel Villanueva. Noong mga nakaraang linggo, naging sentro ng mga balita at bangayan sa social media ang minamahal nating institusyon, ang Senado ng Republika ng Pilipinas. Nagugat po ang mga kaguluhan sa magkasunod na pagpapalit ng liderato ng Senado. Sa mga problema ng bansa, tinatanong po ng ating mga kababayan, anuman po ang estado ng politika sa bansa, malinaw na malinaw po sa atin ang ating kausa. Dahil po sa inyong mga panalangin, pag-aayuno, lalo pong tumitibay ang ating paninindigan na lumaban lamang para sa katotohanan, para sa katarungan, at para sa katwiran. Yan yung video na kung saan ay nagpahiwatig si Senator Joel Villanueva na talagang makikita mo sa kanyang mga pananalita. Siyempre alam natin na nandun siya sa unang pinili niyang grupo. Ngunit after nangyari na yun, na siyempre parang kasi may mga parang natigil ang operation ng Senado. Parang ang daming naging magulo ang sitwasyon Dahil halos sabi nga halos na sa 5 linggo na walang naging maayos na sesyon ng Senado dahil nagkaroon nga ng 2 faction na hindi maintindihan. May nailik na Senate President at may inilagay na acting Senate President yung minority at yun ngayon sila ngayon ang nasa majority kasi ito nga lumipat nga itong si Senator Joel Villanueva. Sa kabila ng mga pangyayari na yan, nagsalita rito si Risa Hontiveros dahil tinatanong siya kung ano ang naging sitwasyon ngayong may bago ng Senate President. I thought na kung hindi man lahat na at least some of them would attend. So umasa sana ako doon. It was again a sad thing, a disappointment na wala sila kanina. Dahil tungkulin naman naming lahat ng mga senador, whether sa majority o sa minority, na dumalo lalo na sa isang special session para isettle yung usapin ng liderato, iusad yung mga bills na nabinbin ng 5 linggo na
mabuti, I hope some of them will be participating sa Commission on Appointments hearings at plenary ngayon para dinigin at kumpirmahin yung mga karapat-dapat na national defense and diplomatic appointees. Nung tinanong nga si Senator Risa Hontiveros kung ano ang masasabi niya sa kanyang mga kasama sa minority, ito ang kanyang sinabi. Well, isa kasi sa sponsor din kaninang mga resolution ay para patuloy na suportahan yung relief at saka rehabilitation ng ating mga kababayan sa Mindanao. And meron namang standing na panawagan kami sa majority, sa mga kasama sa minority na sabi namin, let the whole Senate stand with Mindanao. So sinimulan na namin mag-ambag ng tig-isang buwang sweldo. That is a standing invitation sa mga colleagues namin sa minority. And moving forward, lalo na po settled na yung issue ng paghalal ng Senate President after we declared all seats vacant a few weeks ago. So now the Senate is in order and dapat sana kaming lahat sa buong Senado, lahat ng senador, majority at minority ay magkaisa at least dun sa basic na balik trabaho po kaming lahat sa mga bills, sa pagpapatuloy ng mga investigasyon tulad sa flood control scam sa ilalim ng Blue Ribbon Committee. Ilang buwan na lamang ay tatrabahuhin namin muli ang isa pang higit pa na transparent at accountable na budget at syempre yung trial proper ng impeachment trial. So, yun ang explanation ni Senator Risa Hontiveros at yan silipin natin tong video na kung saan ay gusto sana ng media yata na to na i-ambos interview itong si Senator Joel Villanueva, ngunit umiwas ang senator at dire-diretso lang itong naglakad. Panoorin natin itong kanyang maiksing video. Sir, what made you decide? What made you decide to transfer, sir? Let's work. Work, sir. Sir, konti lang. Huwag tayo sir. Sir, what made you decide? Sir, Maging si Senator Pia Cayetano ay hindi rin pinalagpas ng mga media at talagang tinanong ito kung ano ang kanilang masasabi sa sitwasyon na ito ngayon. Ito lang ang kanyang maiksing sinabi sa kanila habang siya ay naglalakad. Suportahan niyo, ma'am, yung bagong leadership po. May 13, di ba? Common sense, di ba? What's in the rules? Yes. What's in the Constitution? When you have Article 2, 13, Section 2. yun lang. So pag Yes. hindi sumunod sa rules, doon lang naman kami may problema. Pero pag sumunod sa Constitution at sa rules, there's no problem. That's just how it is. Thank you, ma'am. So ito pakinggan natin itong saan ay nagsasalita rito si Risa Hontiveros. Karapatan naman ng kahit sinong mamamayan, nagtatrabaho man sa gobyerno o hindi, na dumulog sa ating Korte Suprema. Pero today, 100% confident ang Senate na kumbaga we are back to work, we are back in business, the business of legislation, at ibubuhos po namin ang aming sarili dyan. Sen, paano kung hindi magparamdam yung minority bloc? We're nearing 2 weeks na lang from the impeachment trial. Paano po ang epekto nito? Sorry, ano yung first part? Hindi pa po, paano po kung hindi magparamdam ang minority bloc, malapit na pong impeachment trial? Well, ngayong araw pa lamang ay nagpaparamdam na sila, lalahok sa Commission on Appointments. It seems, kasi inelect na rin po nila, sinabit na po nila yung mga miyembro ng minority para sa Commission on Appointments, pati Senate Electoral Tribunal. So I expect lalahok nga sila sa CA hearings at plenary ngayon. As for yung impeachment trial, lahat po naman kami ay bago itong leadership change ay nanumpa na bilang senator judges. So, naniniwala ako na kahit yung mga kasama sa minority ay naghahanda rin maging impartial senator judges. So yun, inyo pong napanood ang video na ating ibinahagi sa ating video na ito. Kung nais mong magbigay ng iyong opinion, komento, reaction, ano pang nais mong ikomento na may kaugnayan dito sa video na ito, mag-comment lang sa comment section sa mismong video na ito. Hanggang sa muli, marami pong salamat. Mabuhay po kayo. God bless po sa ating lahat.